Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Eto na ba talaga yon, Jeff? Eto nang ipapakilala mo sa amin? Diyos ko naman, sa dami ng dalaga dito sa atin, bakit may sabit pang inuwi mo rito sa bahay? Nay, ano ba naman yan? Nandito si Luisa para makilala kayo ng maayos. Respetuhin niyo naman siya. Respeto? Kuya, nagsasabi lang ng totoo si nanay. Ano ba yan? May pa-promo ba ngayon sa mall? Buy one, take one? Instant tatay ka na kagad? Oo nga naman anak. Lugi ka dyan. Palalakihin mo at gagastusan ng anak ng ibang lalaki. Ano ka, tagasalo? Tay, hindi pa bigat si Luisa at ang anak niya. Tanggap ko ang buong pagkatao niya at responsibilidad kong buhayin sila dahil pinili ko siya. Pwede ba? Itigil niyo na yung mga ganyang salita. Nakakaya sa kanya. Aba, kami pa ang mahihiya ngayon sa kanya? Hoy Jeff, kami ang nahihiya para sa'yo. Ano na lang ang sasabihin ng mga tsismosang kapitbahay natin? Na ang panganay ni Mayet at Berto, pumulot lang ng babaeng inabandona ng ibang lalaki? Wala akong pakialam sa sasabihin ng mga kapitbahay natin. Buhay ko to, Nay. Pera ko ang gagastusin ko para sa kanila. Wala kayong ilalabas na ni isang sentimo. Kaya wala kayong karapatang bastusin siya rito mismo sa harapan ko. Sus, ang daming eba, kuya. Tignan nga natin kung hanggang kailan yung pagmamahal mo kapag humingi na ng gatas, damit at diaper yung bata buwan-buwan. Mahiya ka naman sa sarili mo. Ginagawa ka lang gatasan yan para mabuhay sila ng anak niya. Isa ka pa. Sobre ang bibig mo ha. Baka nakakalimutan mo, mas matanda ako sa'yo. Kaya matuto kang gumalang. Wala kang karapatang husgahan si Luisa. Marangal siyang babae. Kaya wag mo siyang ginaganyan. Yan. Marangal ba yung babae na yan? Nabuntis nga ng walang asawa. Ay naku anak. Pwede ba? Paganahin mo naman yung utak mo. Wag puro puso. Nauuto ka lang niya dahil kailangan niya na mag-aalaga sa kanila. Ginagawa ka lang niya na panakip-buta sa pagkakamali niya noon. Sa totoo lang, sobrang sakit ng mga naririnig ko. Pero hindi ako umiimik. Totoo naman kasi na may anak ako sa pagkadalaga at yun ang katotohanang hindi ko na mabubura kahit kailan. Hindi ko naman pinlano na maging ganito ang buhay ko pero heto ko, nilalait-lait at pinamumukha sa akin na wala akong kwenta sa harap mismo ng partner kong si Jeff. Magandang araw, Miss Winnie. Ako po pala si Luisa. 31 years old na po ako sa kasalukuyan. Gusto ko po sanang ikwento sa inyo ang mga naging karanasan ko sa buhay. Ang lahat po ng kalbaryo ay nagsimula noong 17 years old lang ako. Ito yung taon noong nabuntis ako ng boyfriend ko at hindi ako pinanagutan. Pero noong 25 years old na ako, nakilala ko si Jeff. Halos isang taon din kaming naging magkasintahan pero makalipas ang isang taon, nag-decide kami na mag-live-in. Tanggap niya ako at ang lahat ng pinagdaanan ko. Wala kaming naging problema sa pagsasama namin pero nang ipakilala niya ako sa pamilya niya bilang nobya, doon ko naranasan na maliitin at tapak-tapakan ang pagkatao ko. Hinding-hindi ko makakalimutan yung unang araw na dinala niya kami ng anak ko sa bahay nila. Dahil sa tindi ng sama ng loob namin sa nangyaring yun, matagal kaming hindi nagpakita o umuwi sa kanila. Kahit nung nagpakasal kami ni Jeff, kami-kami lang ng mga magulang ko at ang ilang mga kaibigan ang nandoon. Ni isa sa mga kapamilya niya walang sumipot. Hindi nila kami sinuportahan. Pero sa huli, dumating talaga yung pagkakataon na kailangan naming bumalik at umuwi sa kanila. Kung ako lang ang masusunod, ayoko na talagang tumapak doon. Pero wala kaming choice eh. Pinadapa kasi kami ng hirap ng buhay bilang mag-asawa. Kaya kahit masakit sa loob, kailangan naming lumunok ng pride para lang may matuluyan. Doon mas lalong lumala ang kalbaryo ko sa buhay. Upang lubos po ninyong maunawaan, narito po ang aking kwento. Nawalan ka ng trabaho? Paano na tayo nito? Alam mo namang wala na rin akong trabaho eh. Sorry love. Nagbawas kasi ng mga trabahador sa factory eh. Minalas lang at isa ako sa mga natanggal. Pero wag ka mag-alala. Maghahanap ulit ako ng trabaho. Sa ngayon, wala pa talaga eh. Okay lang naman. Nag-aalala lang talaga ako. Saan tayo kukuha ng panggastos? Tsaka yung pambayad kasi ng bahay. Alam mo naman si Aling Mildred, napakatalakera nun kapag nade-delay tayo ng bayad sa upa. Ayun na nga eh. Pinag-isipan ko na rin to love. Nagdesisyon na ako na kung pwede
umuwi na lang muna tayo sa amin. Doon na muna tayo habang hindi pa ako nakakahanap ng bagong trabaho. Ano? Love naman. Alam mo namang ayoko ron, hindi ba? Hindi ba nga, nung unang pinakilala mo ako sa kanila, mukhang hindi naman sila masayang ako ang naging nobya mo. Ngayon pa kaya na naging asawa mo na ako? Iba naman noon. Asawa na kita ngayon at wala na silang magagawa. Saka isa pa, kasal na tayo. Pansamantala lang naman eh. Yung ibabayad natin dito sa bahay, yun na lang muna ang panggastos natin. Sayang din kasi. Napabuntong hininga na lamang ako, Miss Winnie. Ayoko talaga sana dahil hindi ko alam kung ano ang mangyayari kapag doon muna kami nagstay sa mga magulang ni Jeff. Pero sa ilang minutong pag-uusap namin, napapayag din niya ako. Wala akong magagawa lalo at siya na ang nagdesisyon. Oo na, sige na. Pero pangako mo pansamantala lang tayo ron. Oo naman. Basta magtiwala ka lang. O sige na, mag-impake ka na at ngayon din uwi na tayo doon. Para naman di tayo gabin sa daan at para maaga tayong makapagpahinga. Kaagad ko siyang sinunod. Nag-impake na ako ng mga gamit namin. Nang matapos na kami, agad kaming nagpaalam sa may-ari ng bahay. Sumakay kami ng tricycle papunta sa bus terminal. At pagdating namin doon, bus naman ang sinakyan namin pauwi ng probinsya. Sa buong biyahe, tahimik lang akong nakatingin sa labas ng bintana habang mahigpit kong yakap ang anak ko na nakatulog na sa haba ng biyahe. Wala naman kaming imika ni Jeff. Siguro ay ramdam din niya na labag sa loob ko ang gagawin naming yon. Pero hinahawakan niya ang kamay ko paminsan-minsan para pakalmahin ako. Ilang oras din inabot bago kami nakababa ng terminal at mula doon agad na pumaras siya ng tricycle para masakyan papunta sa mismong barangay nila. Habang palapit na ng palapit ang tricycle, lalong lumalakas ang kabog ng dibdib ko. Gustong-gusto ko sana na umatras na kami at bumalik na lang pero pinigilan ko ang sarili ko dahil alam kong wala na talaga kaming ibang pupuntahan. Nandito na tayo. Nabigla ako nang sabihin niya yon. Sa sobrang pagiging overthinker ko, hindi ko napansin na nakatigil na pala ang tricycle sa tapat mismo ng bahay nila. Halina kayo, baba na tayo. Bumaba kami ng tricycle at naglakad hanggang sa makapasok kami sa loob ng bahay nila. Nagulat ang nanay niya nang makita kami. Nay! Mano po, tita. Inabot ko ang kamay ko para sana magmano pero umiwas si Nanay Mayet. Kunwari ay may inaayos siya sa buhok niya para lang hindi mahawakan ang kamay ko. Kasabay noon ay bumaba noon si Jen mula sa hagdan. Gaya ng nanay niya, nanlaki rin ang mata niya nang makita kaming dalawa ni Jeff na may dalang mga maleta. At anong masamang hangin ang nagpadpad sa inyo rito? Kasama mo pa talaga ang nobya mo, kuya? Hindi ko na siya nobya, Jen. Asawa ko na si Luisa. At please lang huwag niyo naman siyang bastusin sa harapan ko. Lalo na sa harap ng bata. Oh, bakit nga kayo nandito sa pamamahay ko? Nay, ano kasi, makikituloy lang po sana muna kami. Kahit pansamantala lang. Natanggal ho kasi ako sa trabaho Wala po kaming pambayad ng upa, kaya wala kaming matutuluyan. Ano? Totoo ba yung sinasabi mo? Dito kayo titira? Opo, Nay. Kung okay lang po sa inyo, maghahanap naman po kagad ako ng trabaho para matulungan ko kayo sa mga gastusin dito. Aba, dapat lang. Iho, hindi ko obligasyong pakainin yung asawa mo at yung anak niya sa ibang lalaki, kaya umayos ka. Kita ko kung paano napayuko si Jeff at humugot ng malalim na hininga. Alam kong gusto niyang sumagot at ipagtanggol ako, pero alam din niyang talo kami sa sitwasyon ngayon. Makikitira lang kami, kaya wala kaming magagawa kundi lunukin ang lahat ng sasabihin nila. O sige na, doon na kayo sa dati mong kwarto sa itaas. Pero wag niyo akong aasahan na pagsisilbihan ko kayo rito Maliwanag? Talaga, Nay? Maraming salamat po. Maraming salamat talaga. Pangako po, hindi kami magiging pabigat dito. Huwag ka sa akin magpasalamat. Ako na lang ang kakausap sa tatay mo para hindi na magwala yon. Sige na, dumiretso na kayo sa itaas at ayusin nyo ng mga gamit nyo. Nakakasikip kayo rito sa sala Opo, Nay. Tara na, love. Kumilos kaagad kami. Binitbit namin ang maleta at saka kami umakyat sa itaas. Pagpasok namin ng kwarto, doon na ako tuluyang napahagulgol.
Hindi ko na kinaya. Agad naman akong niyakap ni Jeff para patahanin. Jeff, ihahatid ko na lang muna ang anak ko sa mga magulang ko. Mabuti na siguro yon para hindi makarinig ng kung ano-anong masasakit na salita ang bata tungkol sa akin. Ayokong lumaki siyang naririnig na nilalait ang nanay niya. Sige love, kung yun ang alam mong mas makabubuti. Oo, tsaka maghahanap din ako ng trabaho para mabilis tayong makaipon. Sige love, sorry ha. Pasensya ka na talaga. Hindi ko rin gusto na hindi ka maging komportable. Konting tiis lang ha. Ayos lang, huwag kang mag-alala. May awa ang Diyos, makakaahon din tayo. Tama, manalig lang tayo sa kanya. Siya nga pala, bukas sumabay ka na sa akin paglabas. Sasamahan ko muna kayo na ihatid sa kabilang baryo ang anak natin. Para kasama mo akong ipaliwanag kina nanay at tatay yung kalagayan natin. Ano ka ba? Wag na. Ako na ang bahala doon. Mag-focus ka na lang sa paghahanap ng trabaho. Kaya ko na yon. Madali namang kausap ang mga magulang ko eh. Sa bagay, mababait naman kasi ang mga pamilya mo eh. Oo naman, mababait talaga sila. Kaso lang hindi tulad ng mga magulang mo na may kaya. Kung maluwag sana sa kanila, maski doon na lang tayo kaso nandun ang pamilya ng kapatid ko eh. Wala na tayong lugar doon na masisiksikan. Hayaan mo na. Mag-ipon na lang tayo para makapagpatayo tayo ng sarili nating bahay. O siya, sandali lang ha. Ikukuha ko kayo ng pagkain sa baba. Alam kong gutom na kayo eh. Ha? Bakit ka pa kukuha? Hindi ba pwedeng doon na lang kami sa ibaba para hindi na maging abala sa'yo? Ano ka ba? Hindi naman abala yun eh. Gusto ko lang na dito kayo kumain sa loob ng kwarto para iwas gulo na rin. Mainit pa sila eh. Tumango na lang ako bilang pagsang-ayon. Sinundan ko na lang siya ng tingin habang lumalabas ng pinto para kumuha ng pagkain namin. Hinarap ko ang anak ko at hinawakan ang mukha niya. Tila maiiyak-iyak ako habang pinagmamasdan ng inosente niyang muka pero pinigilan ko ang sarili ko para hindi siya matakot o magtanong. Kinaumagahan, maaga kaming gumising nila Jeff para umalis. Sinamahan niya kaming ihatid ang anak ko sa bahay ng mga magulang ko. Pagdating namin doon, tuwang-tuwa na tinanggap ng mga magulang ko ang apo nila. Sobrang higpit ng yakap nila sa bata at nangako sila na aalagaan nilang mabuti ang anak ko habang wala ako. Sinubukan kong sabihin sa kanila na magpapadala ako ng pera para sa sustento at panggastos ng bata pero agad silang tumanggi. Ang sabi nila, hindi naman sila nanghihingi at kaya nilang ibigay ang lahat para sa apo nila. Ramdam ko ang pagmamahal nila kaya kahit papano ay nabawasan ng bigat sa dibdib ko. Alam kong ligtas ang anak ko sa kanila at hindi siya makakarinig ng anumang masasakit na salita habang malayo sa akin. Pagkatapos naming maihatid ang bata, nagpaalam na rin kami ni Jeff para maghanap ng mapapasukang trabaho sa bayan. Mapalad naman ako dahil nakahanap ako kagad ng mapapasukan sa isang tailoring shop. May nakita kasi akong kakilala ko ron at kaagad niya akong nirekomenda sa amo nila. Sabi niya sa akin, bukas na bukas din ay maaari na akong magsimula. Tuwang-tuwa ako kaya umuwi na muna ako para makapagpahinga. Pagdating ko sa bahay, lampas tanghalian na. Bigla akong nagutom kaya dumiretso kagad ako sa kusina para sana kumuha ng pagkain. Pero laking gulat ko nang nandun si Nanay Mayet. Walang pagkain, ubos na. Kung gusto mong kumain, hugasan mo muna yung mga nakatambak na pinagkainan dyan sa lababo at saka ka magsaing. Ikaw na rin ang bumili ng ulam mo kasi nga naubos na yung niluto ko kanina. Siya nga pala, may tuyo dyan sa cabinet. Kung gusto mo, yun na lang ang lutuin mong ulam mo. Yun lang ang kaya kong maipakain sa'yo dito eh. Hindi kita mapapakain ng masarap. Ayos lang po yun, tita. Masarap naman po ang tuyo eh. Pero pwede po bang mamaya na lang ako maghugas ng pinggan? Magsasaing na lang po muna ako kasi kagagaling ko lang po sa bayan eh. Naghanap po ako ng mapapasukang trabaho. Tsaka nagugutom na po talaga ako eh. Ano ngayon kung gutom ka? Bakit hindi ka makakapaghugas ng pinggan kapag gutom? Ang arte mo ha. Basta hugasan mo na ang mga yan ngayon din. Kapag hindi mo sinunod ang utos ko, walang kakain. Naiintindihan mo? Opo, huhugasan ko na po ngayon din. Pasensya na po. Mabuti naman at nagkakaintindihan tayo. At siya nga pala, damihan mong pagsaing para hanggang mamayang gabi na ha? Para ulam na lang ang iluluto ko mamaya. Bibili ako ng baboy para may maiadobo. Pero para sa amin lang yon ha? Hindi ka kasali sa budget.
Bumili ka ng sarili mong ulam. Sige po, ayos lang po. Pero tita, kung gusto niyo po dadagdagan ko na lang po ang ipapamalengke yung ulam para mamaya sabay-sabay na po tayo nila Jeff na kumain. Ano? Ayoko! Hindi ka pwedeng makisabay sa amin! Po? Bakit naman po? Ayokong makasabay sa pagkain ng isang pokpok. Naaalibadbaran ako sa'yo sa totoo lang. Pinapakisamahan lang kita dito dahil sa anak ko. Kaya wag kang feeling na close ka sa pamilya namin. Hindi ka namin kapamilya. Tita naman, hindi naman po ako pokpok. Anong tawag sa'yo? Malandi? Makating babae? User? Ginagawa mo ngang gatasan ng anak ko eh. Hindi ka ba nahihiya? Hindi po ako ganung klase na babae, tita. Mahal ko po si Jeff at kahit kailan hindi ko siya ginamit. Matapang ka rin pala ha? Porke walang anak ko rito, sumasagot-sagot ka na. Hoy, hindi ko kailangan ng paliwanag mo ha? Sige na, magsaing ka na at baka mamaya dumating na si Jen at ang asawa ko. Pati na rin ang anak kong ginayuma mo kaya naging mag-asawa kayo. Matapos niyang sabihin ang lahat ng masasakit na salitang yun, tumalikod na siya at naglakad ng padabog palayo sa akin. Miss Winnie, umiyak talaga ako nung wala na siya. Naawa ako sa sarili ko. Tapos nagalit pero hindi sa kanila. Galit ako sa sarili ko kasi naiisip ko na baka nga ito na ang parusa sa akin ng Panginoon dahil sa pagsuway ko sa mga magulang ko noon. Lagi kasing nasa isip ko noon ang pakikipag-boyfriend kaysa mag-aral ng mabuti. Samantala, pinilit kong maging okay. Pinakalma ko ang sarili ko at pagkatapos kong umiyak, kaagad ko na hinugasan yung nakatambak na pinagkainan nila. Nagsasaing na rin ako pero nung maluto yon, hindi na ako kumain. Nawalan na kasi ko ng gana eh. Dumiretso na lang ako ng kwarto para magpahinga. Hindi nagtagal nakatulog ako nang hindi ko namamalayan. Nagising na lang ako nang may maramdaman akong humalik sa noo ko. Pagdilat ko, nakita ko si Jeff na nakangiti sa akin. Kumusta naman ang love ko, ha? Kumusta naman ang araw mo? Ayos naman. Mabuti naman at ayos ka. Hindi ka ba naman inaway dito sa bahay? Hindi naman. Actually, pinakain pa nga ako ni tita eh. Ako lang ang tumanggi. Busog pa kasi ko eh. Ikaw ba, kumusta ka? Kumusta ang paghahanap mo ng trabaho? May trabaho na ako, love. Talaga? Oo, nag-apply ako sa construction. 700 ang isang araw ko. Ayos na din yun kaysa wala, di ba? Bukas na bukas magsisimula na ako kagad. Ang galing no? Hindi talaga tayo pinababayaan ng Diyos. At dahil dyan, bumili ko ng lechong manok. Nandun sa baba, tara na. Kumakain na sila. Makisabay na tayo, nagugutom na rin ako eh. Busog pa ako, love eh. Ikaw na lang muna. Wala pa kasi kong gana eh. Anong walang gana? Sabi mo di ba hindi ka pa kumakain? Naku ikaw ha, nagpapagutom ka. Alam ko na, hindi ka komportable na kasabay sila. O sige, dadalhan na lang kita rito. Ngumiti na lang ako. Mabilis siyang lumabas ng kwarto namin para kumuha ng makakain. Nahiya talaga akong sabihin sa kanya na gutom na ako kasi ayoko namang mabanggit sa kanya ang mga sinabi ng nanay niya kanina. Masyado siyang masaya ng mga oras na yun kaya ayokong masira ang moment na yun sa kanya. Tsaka isa pa, baka magalit si Jeff at awayin ng pamilya niya. Yun ang ayaw kong mangyari dahil alam ko ako naman ang aawayin nila kapag nagkataon. Ayokong magkagulo ang pamilya nila ng dahil sa akin. Dahan-dahan akong tumayo sa kama at binuksan ko ang pinto para sana sundan ng asawa ko. Sakto namang pagbukas ko, naririnig ko ang boses ng tatay niya mula sa ibaba. Oh, saan mo dadalhin yan? Hahatiran mo ng pagkain niyang asawa mo na akala mo ay prinsesa? Bakit hindi mo siya papuntahin dito? Inuutukan na nga niya, ginagawa ka pang utusan. Kailan ka ba magigising sa katotohanan na ginagamit ka lang ng babaeng yan ha? Naku kuya, masyado mo namang binibaby ang asawa mo. Baka lumaki ang ulo niyan at hindi na kumilos dito sa bahay. Dito mo siya pakainin dahil pagkatapos kailangan niyang maghugas ng plato. Anong sabi mo, Jen? Ang asawa ko ang maghuhugas ng plato? Baka naman nakakalimutan mo, asawa ko siya, hindi mo katulong. Hoy Jeff, huwag kang ganyan magsalita sa kapatid mo ha. Totoo naman ang sinasabi niya, di ba? Saka ano lang ba naman yung maghugas ng plato? Mabigat ba ang trabaho yun? Libre na nga yung bigas na kinakain niya, tatama rin pa siya.
Huwag niyo hong konsintihin ng kapatid kong tamad. Hayaan niyo, bukas na bukas din, mag-uuwi ako ng 1 bultong bigas para wala na kayong masabi. Pagkatapos magsalita ni Jeff, biglang tumahimik sa ibaba. Maya-maya pa ay may narinig akong mga yabag na paakyat sa hagdan. Dahan-dahan kong isinara ang pintuan at mabilis na bumalik sa pagkakahiga. Nagpanggap na lang akong walang narinig sa mga naging sagutan nila sa ibaba. Pagbukas ng pinto, nakita ko si Jeff na pumasok. 2 plato ang hawak niya sa kanyang mga kamay. Agad akong bumangon at sinalubong siya para tulungan sa dala niya. Halika na, kumain na tayo rito sa kwarto. Sabayan mo na ako, love. Mas masarap kumain kapag ikaw ang kasalo ko. Tinignan ko ang pagkain, tapos tumingin ako sa kanya. Alam kong pinaglaban niya ang pagkain nito sa ibaba bago niya naiakyat dito. Salamat, Jeff, ha? Maraming salamat sa lahat ng ginagawa mo para sa amin. Ano ka ba? Asawa kita. Obligasyon kong siguraduhin na hindi kayo magugutom. Huwag mo na silang intindihin. Basta kumain na tayo. Pagkatapos nito, magpahinga na tayo dahil maaga pa ako bukas. Ay, oo nga pala. Hindi ko nasabi sa'yo. May trabaho na rin akong nahanap. Mananahi kami ng mga uniforme. Ayos yan. Swerte nang tumanggap sa'yo kasi sulit na sulit sila sa'yo. Ang galing mo kayang manahi. Binubola mo lang ako eh. Sige na, kumain na tayo. Umupo kami sa gilid ng kama at nagsimulang kumain. Kahit na masakit pa rin ang loob ko sa mga naririnig ko sa pamilya niya, gumaan ng konti ang pakiramdam ko dahil alam kong hindi ako pinababayaan ni Jeff. Habang kumakain kami, tahimik lang ako, pero sa loob-loob ko, nangako ko na magtatrabaho ako ng mabuti sa tailoring shop para makaalis na kami rito sa lalong madaling panahon. Kinaumagahan, pinilit kong bumangon ng mas maaga sa lahat para magsaing. Nagsaing ako ng marami, hindi lang para sa amin ni Jeff, kundi para na rin sa buong pamilya niya. Ayoko kasing paggising nila Nanay Mayet ay may masabi na naman sila sa akin. Gusto ko bago pa sila magdilat ng mata, handa na ang kakainin nila. Tahimik lang kaming kumilos ni Jeff sa kusina. Tulog pa silang lahat hanggang sa matapos kaming kumain at makapag-ayos ng sarili. Bago kami tuluyang lumabas ng pinto, sinilip ko muna ang rice cooker para siguradong mainit pa ang kaning iniwan ko para sa kanila. Tara na, love. Bulong sa akin ni Jeff. Tumango ako at dahan-dahan naming isinara ang pinto para hindi sila magising. Medyo napaaga ako ng dating sa trabaho. Sarado pa ito pagdating ko kaya tumambay muna ako sa waiting shed sa tapat ng shop. Habang nagpapalipas ako ng oras, nagbukas ako ng chichirya na binili ko kanina. Ilang sandali pa habang kumakain ako, may naramdaman akong naupo sa tabi ko. Paglingon ko, nagulat ako nang makita kong nakatitig siya sa akin na wala man lang kakurap-kurap. Masyado naman yatang malalim ang iniisip mo, Iha. Kanina pa kita natatanaw habang kinakain mo yung hawak mo. May problema ka ba? Ha? Wala naman po. Huhulaan ko. Tungkol ito sa trato ng pamilya ng asawa mo, ano? Paano po ninyo nalaman? Sabi ko na nga be, alam mo yung ganyang itsura mo, alam na alam ko. Problema sa pamilya yan. Ganyan din kasi ko dati. Palagi akong tulala kasi alam mo yung biyanan ko noon at ang buong pamilya ng asawa ko ayaw nila sa akin. Alam mo ba, masama ang ugali nila. Ang pinapakain nila sa akin, yung mga tira-tira nila na hindi kakainin pati na ng aso. Talaga po? Grabe naman po pala, no? Sinabi mo pa. Siya nga pala, ako si Loring. Tawagin mo na lang akong Lola Loring. Ano ang pangalan mo, Iha? Luisa po. Luisa, napakagandang pangalan. Lola, sa kwento ninyo, nakikitira din ba kayo sa biyenan nyo? May bahay kami noon. Kaso lang pinagawa pa kaya nakituloy muna kami sa bahay nila. Mabait sila kapag nandyan ang asawa ko. Pero pagtalikod niya, pinagtutulong-tulungan nila ako. Ay mabuti na lang at hindi rin naman kami nagtagal doon. Ikaw ba? Nawalan po ng trabaho ang asawa ko, Lola eh. Yung inuupahan namin, hindi na kami makakabayad. Kaya ayun, doon na muna kami nagstay sa mga magulang niya. Nakakainis nga po eh.
Wala naman akong ginagawang masama pero parang kulang na lang isabunutan nila ako sa tuwing nakikita nila ako. Saan ka ba nakatira, iha? At sino ba ang mga biyanan mo? Baka kakilala ko. Ay nako, Lola baka nga po kakilala nyo. Baka naman makarating sa kanila tong pinag-uusapan natin ha. Ayoko pong magkagulo kami. At ayoko rin pong masira ang pamilya nila nang dahil sa akin. Huwag kang mag-alala. Usapan lang naman nating dalawa ito eh. Hindi ito makakarating sa kanila kung sakali. Hindi ako tsismosa. Sige na nga po. Doon po ako nakatira sa Barrio Monique. Ang mga biyanan ko po si Nanay Mayet at Tatay Berto. Ay, kakilala ko ang mga yan. Ay nako iha, alam mo ba yung lugar na yan ay talagang mala-impyerno? Mayayabang yung mga nakatira doon. Palibhasa, medyo nakakaangat-angat ng konti sa buhay. Parang walang kinikilalang mga kamag-anak at dating kaibigan. Hindi ako nakasagot sa kanya. Napatingin na lang ako sa kanyang muka. Kasi yung maamo niyang muka kanina, biglang naging mabagsik nang malaman niyang sila ang mga biyanan ko. Ganun po ba? Hayaan na po natin. Siguro naman magbabago rin ang mga masama nilang ugali. Sus, hindi totoo yan, iha. Ang mga taong ganyan, hindi magbabago hanggat hindi sila nakakatapat ng katapat nila. Hanggat hindi sila nasasampulan. Hindi titigil ang mga yan. Ano pong ibig niyong sabihin, Lola? Bakit po kailangang sampulan? Wala naman, iha. Napalunok ako sa narinig ko. Iba kasi ang dating ng tawa ni Lola Luring sa akin. Parang hindi biro ang sinasabi niya. Gusto ko pa sanang magtanong pero parang umurong ang dila ko. Inisip ko na lang na baka dala lang ng katandaan kaya siya ganun magsalita. Sige na, iha. Pumasok ka na sa trabaho mo at baka mahuli ka pa. Tumango na lang ako bilang paggalang. Saglit ko lang inayos ang gamit ko at lilingon na sana ako para magpaalam pero laking gulat ko dahil wala na siya sa tabi ko. Nawala siyang parang bula. Hala, sino ba yung matandang yun? Bakit bigla-bigla na lang nawala? Pinilit ko na lang na baliwalain ang takot ko. Huminga ako ng malalim at dumiretso na sa pinto ng tailoring shop. Kailangan kong magtrabaho ng maayos para makapag-ipon kagad kami ni Jeff. Ayoko nang tumagal pa sa bahay nila. Pinilit kong alisin sa isip ko ang lahat ng sinabi ni Lola Luring para makapag-focus ako sa unang araw ko sa trabaho. Lumipas ang ilang oras at hapon na. Naging maayos naman ang unang araw ko sa trabaho. Kahit nakakapagod maghapon sa harap ng makina, masaya ako. Sumakay na ako ng tricycle para umuwi ng bahay. Nang makarating ako sa bahay, hindi pa nga ako nakakapasok sa loob ay nakita ko na si Jen sa pinto. Nakataas kagad ang kilay niya at inirapan ako. Nang makalapit ako ay agad niya akong sininghalan. Bakit ngayon ka lang? Hindi mo ba alam na may obligasyon ka rito sa bahay? Galing ako sa trabaho. Ganon? O siya, hayaan mo na. Maglinis ka na lang dun sa kusina. Ang dumi hindi mo man lang nilinis kanina bago ka umalis. Andon, nakatambak ngayon yung mga hugasin. Teka lang naman, hindi ba't Sabado naman ngayon at wala ka namang pasok? Bakit hindi ikaw ang naglinis? Sana ikaw na lang ang gumawa ng mga gawaing bahay. Anong sinabi mo? Hoy, hindi porket asawa ka ng kuya ko, magbubuhay prinsesa ka rito? Aba, anong akala mo rito sa bahay namin? Bahay ampunan? Wala nang libre ngayon. Magtrabaho ka rito para naman may kapalitang pagtira mo rito. Oo na, sige na. Magbibihis lang ako sandali. Nagmadali akong pumasok sa kwarto para iwas gulo. Nang matapos akong magbihis, agad akong bumaba para maghugas ng plato at magsaing na para sa hapunan. Dumating si nanay at tatay, kasunod nila si Jeff. Pumasok sa kwarto ang mag-asawa, samantalang ang asawa ko naman lumapit sa akin. Halatang pagod na pagod ang asawa ko galing sa construction. Napansin kong kumunot ang noo niya nang makita ang ginawa ko sa kusina. Kita ko sa mga mata niya ang pag-aalala. Ninitian ko siya sabay tango. Pahiwatig na okay lang ako at wag nang magsalita para wala nang gulo. Pero hindi siya nakatiis. Jen, halika nga rito. Bakit kuya? Bakit hindi ikaw ang gumagawa dito? Bakit si Luisa naglilinis? Galing siya sa trabaho, di ba?
Ano bang ginawa mo dito sa bahay at napakadumi? Kadalaga mong tao, kadugyot-dugyot mo. Love, ano ka ba? Ayos lang ako, wag na. Hindi pwede yung ganito. Sumusobra na yung babae na yan eh. Akala mo kung sino na. Kuya naman, hindi naman akong may gusto niyan eh. Siya ang nagpresenta na gawin ang mga yan. Bakit ka ba nagagalit sa akin? Tsaka ayos na rin yan ano? At least may pakinabang siya rito. Hindi naman pwede yung lamon lang ng lamon dito, di ba? Dapat may pakinabang rin. Ano bang nangyayari ha? Bakit ka bang umangawa dyan? Sinampal po ako ni kuya dahil sa babaeng yan. Ano? Nagawa mong saktan ng kapatid mo dahil lang sa babaeng yan? Sinampal ko siya kasi pasmado ho ang bunganga niya. Sobrang bastos at walang respeto sa asawa ko. Pinaglinis ko lang naman po eh. Ano naman po ang masama ron, Inay? Yun lang? Sinampal mo na ang kapatid mo? Nay, naririnig niyo ba ang sinasabi niyo? Si Luisa galing siya sa maghapong trabaho. Tapos siya pa ang uutusan ng tamad na yan? Pambihira naman kayo. Anong gusto niyo? Gagawin niyo siyang katulong dito? Manahimik ka, Jeff. Walang masama kung tutulong siya rito. Kung ayaw niyang mautusan, edi lumayas kayo. Sasagot pa sana si Jeff pero hinawakan ko ang kanyang braso para pigilan siya. Natatakot ako. Wala kaming matutuluyan kapag pinalayas nila kami. Kahit masakit kailangan kong lunukin ang pride ko. Tama na po. Ako na ho ang humihingi ng dispensa sa inyo, Jen, Tita Mayet. Pasensya na po talaga. Pagod lang tong asawa ko. Hindi na po mauulit. Habang humihingi ng dispensa sa mag-ina, dumating naman sa kusina ang tatay nila. Nagtataka siya nang makitang umiiyak ang anak niyang babae. Ano bang nangyayari ha? Ang lalakas ng bibig niyo. Dinig dun hanggang sa kwarto ko. Di ako makapagpahinga eh. Ayan, sinampal ng magaling mong anak dahil dyan sa peste mong manugang. Nay, ano ba? Tama na ho. Huwag niyong pagsalitaan ng ganyan ng asawa ko. O siya, tama na yan. Akala ko naman kung ano na eh. Mabuti pa'y pumasok na lang kayong dalawa dun sa kwarto nyo para matapos na ang dramang ito. Ano? Wala ka man lang gagawin? Eh ano ba ang gusto mong gawin namin? Magbugbugan kami ng anak mo? Hoy Mayet, tama na ha. Gusto kong matulog. Kaya yung bibig nyo, isarado nyo. Please lang. Pumasok na ulit sa kwarto niya ang matandang lalaki. Hinawakan naman ni Jeff ang braso ko at hinila ako papunta sa kwarto namin. Pagpasok namin, kaagad niya akong niyakap. Naramdaman ko ang pagyugyog ng kanyang balikat. Love, bakit? Umiiyak ka ba? Sorry. Dapat pala di na kita dinala dito. Umalis na tayo dito. Saan naman tayo titira? Wala pa tayong sahod, love. Hayaan mo na. Kaya ko pa namang magtiis eh. Huwag ka na lang kasing umangal para wala ng gulo. Tsaka huwag kang mag-alala. Kayang-kaya ko naman ito eh. Strong kaya ako. Ngumiti ako ng pilit habang hinahaplos ang pisngi ni Jeff. Sinusubukan kong burahin ang lungkot at galit na nakabakas sa mukha niya. Napayuko si Jeff at hinawakan ng mahigpit ang mga kamay ko. Ramdam ko ang panginginig ng mga palad niya. Tanda na hindi pa rin humuhupa ang galit niya sa ginawa ng pamilya niya sa akin. Hiyang-hiya siya dahil imbis na protektahan ako, pakiramdam niya ay lalo lang akong isinubo sa kapahamakan. Strong ako, love. Inulit kong sabihin sa kanya yon, kahit na ang totoo ay gusto ko na ring bumigay at umiyak kasabay niya. Hindi na sumagot ang asawa ko. Sa halip, niyakap na lang niya ako ng mahigpit. Doon sa loob ng kwarto, narinig ko ang mahina niyang hikbi. Pinilit kong magpakatatag para sa aming dalawa. Ilang araw ang lumipas, walang nagbago. Ganun pa rin. Pagkagaling ko sa trabaho, ako pa rin ang gagawa ng mga gawaing bahay. Hindi na rin naman ako nagreklamo. Sinanay ko na lang ang sarili ko na ganun kasi wala namang gulong nangyayari kapag hindi ako kumikibo. Samantala, isang Lunes ay maaga akong nagising para sana magsaing pero pagkabangon ko, bigla akong nahilo at natumba. Dahil sa ingay ay nagising si Jeff. Nang makita niya akong nakaupo sa sahig, tinulungan niya ako kagad na makatayo at tinulungan niya akong maihiga sa kama. O ano nangyari? Nahilo ka ba? Oo eh, tsaka para akong nasusuka na hindi ko maintindihan. May nakain ka bang bawal sa'yo? May lagnat ka ba? Huwag ka na kaya munang pumasok. Baka kung ano pa mangyari sa'yo.
Pero love, sayang ang kikitain ko. Huwag nang matigas ang ulo ha. Dito ka lang muna sa kwarto. Iiwanan na lang kita rito ng pagkain at mga snacks para hindi ka na kailangan lumabas-labas pa. Magpahinga ka na muna. Huwag ka nang makulit, okay? Tumango ako bilang pagsang-ayon. Masama talaga ang pakiramdam ko ng araw na yon, kaya naisip ko na rin na tama ngang magpahinga muna ako. Dinalhan ako ni Jeff ng makakain sa loob bago siya pumasok sa kanyang trabaho. Nang matapos akong kumain ay nakatulog ako ulit. Tanghali na nang magising ako. Naramdaman kong may pumasok sa loob ng kwarto. Pagtingin ko nakita ko si Jeff. Love, ang aga mo yata. May problema ba sa trabaho? Wala naman. Masyado lang talaga ako nag-alala sa iyo eh. Saka bumili ko ng PT. Sabi kasi ng katrabaho ko, sintomas daw ng pagbubuntis yung pagiging mahiluhin. Tapos para nasusuka. Ano, subukan natin? Tignan natin kung totoo yung sinasabi ng katrabaho ko. Nakita ko yung excitement sa mukha niya habang iniaabot niya sa akin ang PT. Matagal na rin kasi naming sinusubukan talaga na magkaanak pero nagkasakit ako at nagkaroon ako ng PCOS kaya nahihirapan talaga kaming makabuo. Kinuha ko ang PT at naglakad na ako papasok sa loob ng banyo. Naglagay ako ng sample ng ihi ko at kabado talaga ako sa magiging resulta. Nang makita ko ang 2 guhit sa PT, doon na ako napaiyak. Dali-dali akong lumabas ng banyo at umiiyak na lumapit kay Jeff. Bakit ka umiiyak? May masakit ba ulit? Buntis ka! Ibig sabihin magiging tatay na ulit ako! Ay! Thank you po, Lord! Agad ko siyang pinatigil sa pagsigaw niya dahil baka marinig kami sa labas. Hindi ko pa kasi alam kung anong magiging reaksyon ng pamilya niya at ayoko munang magkaroon ng panibagong gulo. Pagdating ng hapon, nagulat ako nang yayain ako ni Jeff na bumaba para kumain. Ayoko sana nung una dahil naiilang pa rin ako kina Aling Mayet pero pinipilit niya ako kaya wala na akong nagawa. Yun ang unang pagkakataon na magkasabay-sabay kaming lahat sa hapagkainan. Pero habang kumakain kami, bigla kaming nagulat nang magsalita si Mang Berto. Mayet, Jen, simula ngayon, kayo na ang bahala sa lahat ng gawaing bahay. Kayo na maghuhugas ng mga pinggan at maglilinis. Ha? Bakit ako ay tay? Di ba trabaho naman yan ni... Wala nang pero-pero. Kailangan nang magpahinga ni Luisa dahil buntis siya. Bawal siyang mapagod dahil dinadala niya ang apo ko. Apo na dugot laman talaga natin yan, kaya dapat lang naalagaan. Nagkatinginan si Tita Mayet at Jen. Halatang hindi nila nagustuhan ang narinig nila at agad silang nagreklamo. Berto, ang dami kong ginagawa eh. Hindi ko naman kayang akuin ang lahat ng trabaho dito sa bahay. Hindi ko kayang pagsilbihan kayong lahat. Matanda na ako. Ako naman may pasok sa eskwela. Pagdating ko naman galing sa school, siguradong pagod ako. Nakakapagod kayang pumasok sa school. Tito, okay lang po. Kaya ko naman po eh. Ayun naman pala eh. Kayang-kaya naman pala niya tay eh. Buntis lang yan. Wala naman siyang sakit. Manahimik ka nga riyan. Ikaw, pag sinabi ko, sinabi ko. Sumunod kayo. Dahil kapag may nangyaring masama riyan sa apo ko, hindi nyo magugustuhan ang gagawin ko. Hindi na umimik si Jen at si Nanay Mayet. Natahimik na ang lahat at sobrang awkward ang pakiramdam ko habang kumakain kami. Lalo na at ramdam na ramdam ko ang matatalim na titig ng hipag ko sa akin na parang papatayin ako sa talim. 1 linggo ang lumipas at tila biglang nagbago ang ihip ng hangin. Naging tahimik ang buong bahay. Ang pinagtataka ko, tuwing uuwi ako galing sa trabaho, maayos at malinis na ang buong paligid. Wala na akong kailangang gawin kundi ang magpahinga na lang. Minsan ay nagwalis ako sa loob ng bahay, nakita niya ako. Ay, naku naman Luisa. Di ba sabi ko sa'yo huwag ka nang gagawa ng anumang gawaing bahay? Tama na yan. Hayaan mo na sila dyan. Naku tay, okay lang po ito. Magaan naman po ang trabaho eh. Tsaka parang exercise na rin. Hindi. Bitawan mo yung walis. Sundin mo ko. Huwag matigas ang ulo mo ha. Ayokong mapapagod ang apo ko. Sige po itay. Napansin ko na talagang nagbago ang pakikitungo ni tatay sa akin at tatay na rin ang tawag ko sa kanya.
At pinagpasalamat ko talaga yon sa Panginoon dahil sa wakas may naging kakampi na rin ako sa loob ng bahay, maliban sa aking asawa. Pero kahit ganon, alam ko namang hindi pa rin ako ligtas eh. Yung dalawang babae lang naman talaga ang problema ko. Kasi kahit tahimik sila at hindi na ako diretsyang inaaway, nahuhuli ko pa rin silang iniirapan ako at ninungusuan kapag nakatalikod na ako. Lalo na si Jen, kung makatingin sa akin parang diring-diri pa rin. Alam kong napipilitan lang silang kumilos dahil natatakot sila kay tatay. Pero ang totoo, wala pa ring nagbabago sa loob nila. Pero isang araw, pagdating ko galing sa trabaho, nakita kong may nakatambak na naman na hugasin sa lababo. Sinabi ko sa sarili ko na gagawin ko ang trabahong yun pagkatapos kong magbihis. Pero nang nasa kwarto ko, bigla akong nakaramdam ng pagkahilo, kaya nahiga na muna ako. Pero ilang sandali lang, biglang bumukas ang pintuan at nakita ko si Jen na galit na galit. Jen, bakit? May problema ba? Problema? Ikaw ang problema ko! Masyado ka ng epal sa pamamahay na to! Anong epal? Ano na naman bang nagawa ko sa'yo? Alam mo bang sinermonan ako ng tatay ko dahil sa'yo? Siguro kung ano-anong sinusumbong mo ron ano? Grabe ka? Ako na nga ang lahat ng gumagawa rito, tapos isusumbong mo pa ako? Ang sama mo? Nabuntis ka lang? Nagpaka-feeling anak ka na? Buisit ka? Wala naman akong sinumbong sa kanya eh. Huwag ka namang ganyan. Sinungaling! At talagang feel mo pa yung pagbubuntis mo, ha? Hoy, babae! Sigurado ka bang sa kuya ko yan, ha? Baka naman kung kaninong Poncio Pilato lang yan. Ano? Magdahan-dahan ka sa mga sinasabi mo, ha? Huwag mo akong pinaparatangan ng ganyan. Mahal ko ang asawa ko at wala akong ibang lalaki. Sus, kunwari ka pa. Pwede bang mamaya na tayo mag-usap? Nahihilo kasi ko eh. Yan, sa ganyan mo nauuto ang tatay ko eh. Hoy, hindi mo ako madadala ng ganyang drama mo. At dahil inis na ako sa kaartihan mo, hindi ako gagalaw ngayon. Bahala kang magluto. Trabaho mo yun. Ipagluto mo yung asawa mo at mga biyanan mo. Huwag yung ganyan na buhay prinsesa ka. Oo na, sige na. Bababa na ako. Kahit sobrang hilo ako, sinunod ko na lang ang sinabi ni Jen. Bumaba ako at nagpunta sa kusina para magsaing ng kanin. Kumuha na rin ako ng mailulutong pagkain sa ref. Nang matapos na akong magluto, lumapit si Jen. Hindi niya ako pinansin. Dire-diretso lang siyang kumuha ng plato at kutsara, tsaka niya binuksan ang rice cooker. Binitiwan niya ang plato niya at mabilis na lumapit sa akin. Nagulat ako nang bigla niyang hilahin ang buhok ko. Aray, ano ba Jen? Bitiwan mo nga yung buhok ko. Ano bang problema mo? Malaki, boba! Halika, tignan mo yung sinaing mo. Tignan mo, sa tingin mo makakain ko yan? Lugaw na lugaw oh! Nangaasar ka ba? O wala ka lang magawang matino? Wala ka talagang kwenta? Tanga ka! Sa mga oras na yon, pakiramdam ko lahat ng dugo ko ay umakyat sa ulo ko dahil sa galit. Naitulak ko ng malakas si Jen. Abat! Lumalaban ka na? At bakit hindi ako lalaban? Sinasaktan mo na ako, Jen. Hindi tama yan. At sino ang tama? Ikaw? Sampid ka lang naman dito. Ikaw? Matagal na akong nagtitimpi sa'yo, ha? Matagal ko nang pinagpapasensyahan niyang masamang ugali mo. Ah, talaga? At matapang ka na ngayon, ha? Alam mo, hindi kita uurungan. Pumapatol ako sa buntis. Hindi na ako nagugulat kung papatol ka nga. Alam mo, kawawa ka eh. Kasi ang pangit mo na nga, ang pangit pa ng ugali mo. Anong sinabi mo? Pangit ako? O bakit, hindi ba? Hindi ka ba nagtataka? Walang nanliligaw sa'yo kasi nga pangit ka. Pwede naman sanang may magkagusto sa'yo eh, kung babawi ka sa ugali. Kaso parehas na pangit eh. Okay lang, ayos lang na maging pangit. At least malinis ako. Hindi kagaya mo, disgrasyada. Tsaka hindi talaga ako naniniwala na anak yan ng kuya ko. Kasi nga, pokpok ka. Anong sinabi mo? Bakit? Totoo naman hindi ba? Pokpok ka. Ganon? Eh kung ipokpok ko kaya yung ulo mo sa pader ng lumambot, o kaya ihawi na lang kita para bumango ka naman. Agad kong hinablot ang buhok niya at kinaladkad siya papunta sa may kalan. Sinindihan ko ang gasol. Hindi siya nakalaban kaagad sa akin dahil sa pagkagulat. Unti-unti ay inilapit ko ang mukha niya sa apoy. Ay! Ano ba? Bitiwan mo nga ako! Bitiwan mo ako sabi! Bakit? Natatakot ka ba? Huwag kang mag-alala. Wala namang magbabago eh. Kahit masunog pa yung mukha mo.
Kitang-kita ko ang takot sa kanyang mga mata, Miss Winnie. Bibitawan ko na rin sana siya dahil natauhan na ako ng konti. Pero hindi ko inaasahan ang biglang pagdating ni Nanay Mayet mula sa likuran ko. Sa sobrang galit niya, hinawakan niya ang balikat ko at buong puwersang hinila niya ako. Pagkahila niya sa akin, mabilis niya akong itinulak palayo kay Jen na out of balance ako at napaupo matapos na tumama ang tiyan ko sa kanto ng lababo. Ang lakas ng loob mong sakta ng anak ko sa pamamahay na ito! Wala kang utang na loob! Napaiyak ako hindi dahil sa galit ni Nanay Mayet, kundi dahil sa matinding takot ko para sa baby ko. Napasapo ko sa tiyan ko habang nakaupo sa malamig na sahig. Yung sakit parang hinihiwa ang loob ko na hindi ko maipaliwanag. Napatingin ako kay Nanay Mayet na noon ay yakap-yakap ang umiiyak na si Jen. Wala man lang akong nakitang pag-aalala sa mga mata nila. Nay, ang tiyan ko po. Masakit. Tulungan niyo po ako. Pero parang wala silang naririnig. Ilang sandali pa ay tuluyan nang nagdilim ang lahat. Ang huling nasa isip ko bago ko nawala ng malay ay ang dasal na sana pagising ko ligtas pa rin ang anak ko. Samantala pagising ko ay nasa ospital na ako. Sa tabi ko ay nakita ko si Jeff na nakayuko at hawak ang isa kong kamay. Napansin kong namumugto ang kanyang mga mata. Nagulat siya nang makitang gising na ako. Agad kong tinanong sa kanya kung ligtas ba ang baby ko sa loob ng sinapupunan ko pero imbis na sumagot, muli siyang yumuko at bigla siyang napahagulgol. Hindi na niya kailangang magsalita dahil sapat na ang reaksyon niyang yun para makumpirma ko na may masama ngang nangyari sa baby namin. Napaiyak na rin ako sa sobrang sakit. Nawala ang anak ko dahil sa lupit ng ibang tao. Ilang araw din akong nanatili sa ospital para masigurong maayos na ang lagay ko bago pa uwiin. Nung medyo lumalakas na ang katawan ko, pinayagan na ako ng doktor na lumabas. Pagdating namin sa bahay, sinalubong kami ng nakabibinging katahimikan. Hindi muna ako pinaakyat ni Jeff sa itaas. Pinaupo muna niya ako sa sofa sa sala para makapagpahinga. Nagpaalam siya na lalabas lang sandali para bumili ng merienda naming dalawa. Naiwan akong mag-isa sa sala, nakatitig lang sa kawalan. Pakiramdam ko ay ang laki ng pinagbago ng bahay na ito sa paningin ko. Wala na yung takot ko dati, napalitan ng isang malalim na lungkot at puot. Maya-maya pa, narinig ko ang pagbukas ng pinto. Dumating si Jen galing sa eskwelahan. Oh wow! Nandito na pala ang prinsesa! Yung nangyari kasalanan mo yon. Kung hindi mo ako sinaktan, edi sana hindi ka na itulak ni nanay. Alam mo ba kung ano ang tawag doon? Karma! Nang marinig ko yon, parang biglang uminit ang pandinig ko. Nilingon ko siya at tinitigan ng masama. Gusto ko siyang sumbatan, gusto ko siyang saktan. Pero bago pa ako makakilos ay biglang pumasok si Jeff. Mabilis siyang lumapit kay Jen at bago pa man makapagsalita ang kapatid niya, 2 beses niya itong sinampal ng malakas. Kaagad na napahawak sa pisngi si Jen at napahagulgol. Bakit mo ako sinampal, kuya? At talagang nagtanong ka pa? Narinig ko lahat ang sinabi mo. Kayo ni nanay ang pumatay sa anak ko. Hindi ko naman kasalanan yun eh. Inaway niya ako, kuya. Tinangka niyang sunugin ang mukha ko. Nakita ni nanay yun. Pinagtanggol niya lang ako sa demonyang asawa mo. Hindi demonyo ang asawa ko. Ikaw ang kampo ni Satanas. Hayop ka. Pinatay niyo ang anak ko. Uulitin ko. Gusto niyang isubsob ang mukha ko sa kalan. Muntik na nga ako mamatay, kuya. Bakit yan ang kinakampihan mo? Hindi niya gagawin yun na walang dahilan. Alam ko lahat ng mga ginagawa niyo sa kanya kapag wala ako rito. Marami sa mga kapitbahay natin ang nagsusumbong sa akin. Bakit? Bakit kailangan humantong sa ganun, Jen? Kasi nga nararapat lang sa kanya yan. Masyado siyang filingera dito sa bahay. At saka wag ka nang mag-inarte na parang nawalan ka ng kayamanan. Marami pa naman pwedeng maging anak sa ibang babae, wag lang sa kanya. Swerte mo pa nga eh, kasi nawalan ka ng responsibilidad. Alam ko namang hindi iyo ang bata. Kahit magpustahan pa tayo, kuya. Ganyan na ba talaga kasama ang ugali mo, ha? Anak ko yung nawala. Paano mo nasasabi yung mga salitang ganyan? Nasasabi ko to kasi naiinis ako sa babaeng yan. Alam mo, kuya, ipinaalbularyo kita. Ang sabi ng albularyo, nagayuma ka raw at yung bata hindi sa'yo yun. Siraulo ka. At talagang nagpapaniwala ka sa ganyan? Alam mo, akala ko pa naman ay makikisimpatya kayo sa amin dahil namatayan kami ng anak. Pero heto ka, nagawa mo pang tumawa at naging maldita. Pamangkin mo yun, Jen.
Dugo natin yun! Wala akong pakialam. Kahit ano man ang mangyari, kasalanan mo yan. Kasi nagdala ka ng basura dito sa bahay. Ngayon, kung ayaw niyong naririnig na nagmamaldita ako, edi umalis kayo rito. Walang pumipigil sa inyo. Sa puntong yon ay nakita ko ang mga mata ni Jeff. Nanlilisik ito. Agad niyang nilapitan si Jen at sinakal. Kuya, hindi ako makahinga. Bitiwan mo ako. Lalong nanlisik ang mga mata ni Jeff. Nakita ko kung paano namula at unti-unting nangitim ang mukha ni Jen habang pilit na kumakawala. Ang mga kamay ni Jen ay pilit na kinakalos ang mga braso ni Jeff pero parang bakal sa tigas ang pagkakahawak ng asawa ko. Love, tama na. Jeff, bitiwan mo siya. Mapapatay mo ang kapatid mo. Sige, sabihin mo pa. Sabihin mo pa na basura ang asawa ko. Sabihin mo pang hindi ko anak yun. Sabihin mo para matuluyan na kita. Jeff, maawa ka. Tama na. Doon lang parang natauhan si Jeff. Dahan-dahan niyang binitiwan ang leeg ni Jen na agad namang napasalampak sa sahig habang habol ang hininga at ubo ng ubo. Ang eksenang yon ang naabutan ng mga magulang ni Jeff. Mabilis na lumapit si Nanay Mayet kay Jen. Samantalang si tatay naman na natiling nakatayo sa may pinto, walang kibo at parang hindi alam kung sino ang kakampihan sa gulo na naabutan niya. Hayop ka, Jeff! Anong ginagawa mo sa kapatid mo? Gusto mo ba siyang patayin, ha? Wala ka talagang utang na loob! Inuuna mo pa yung babaeng yan kaysa sa sarili mong dugo! Dugo? Nay, wag niyo akong sumbatan tungkol sa dugo. Nasaan ang malasakit niyo para sa anak ko? Pinatay niyo ang anak ko, di ba? Sarili mong dugo yun, pero nagawa mong patayin. Kaya bakit hindi ko pwedeng patayin yan? Kasalanan niya yon. Kung hindi siya nakipag-away, hindi ko siya maitutulak. Huwag mo ngang kampihan niyang asawa mong pokpok. Tumahimik kayo. Wala kayong karapatan na tawagin siyang ganyan. Alam niyo matagal ko nang pinagpapasensya ng pang-aabi niyo eh. Kasi nga, nire-respeto ko kayo ni tatay. Pero dahil sumusobra na kayo, wala na akong respeto na maibibigay. Wala ka talagang kwentang anak! Bastos! Wala akong kwentang anak? Eh ikaw, anong tawag sa'yo? Anong klase kang magulang? Abat talagang... Pinatay niyo ang anak ko. Masaya na ba kayo? Wala na yung baby, Nay. Patay na. Sana masaya ka. Tumingin si Jeff kay Tatay Berto na hanggang ngayon ay nakayuko lang at hindi makatingin sa amin ng diretsyo. Tay, wala ka bang sasabihin? Hahayaan mo na ng bangga nito? Meron, anak. Mabuti pa'y pumasok na kayo sa kwarto nyo. At kakausapin ko lang tong nanay at kapatid mo. Nilingon naman niya ang asawa at ang anak niyang si Jen na hanggang noon ay hindi pa rin tumitigil sa pag-iyak. Mayet, Jen, hali kayo rito sa mesa. May kailangan kayong ipaliwanag sa akin. Huwag kayong magsisinungaling ha, kundi malalagot kayo sa akin. Kalmado lang si tatay na nagsalita pero kitang-kita ko yung galit sa kanyang mga mata habang nakatingin kina Nanay Mayet at Jen. Walang nagawa ang dalawa kundi ang lumapit sa mesa at maupo. Samantala, hinawakan naman ni Jeff ang kamay ko at inalalayan na akong umakyat sa kwarto. Pagpasok namin sa kwarto, naupo kaming dalawa sa kama. Nananatili siyang tahimik habang nakatingin sa akin. Nakita kong nanginginig ang kanyang mga kamay, kaya naman hinawakan ko ang mukha niya para mapakalma siya. Huwag ka nang umiyak, love. Siguro, hindi talaga para sa atin ang baby ngayon. Marami pa namang panahon eh. Makakabuo pa tayo ulit pagdating ng araw. Sorry kasi hindi ko kayo naprotektahan. Hayaan mo, mula ngayon hindi ka na nila maaapi. Pangako ko yan sa'yo. Pagkatapos naming mag-usap, nahiga na kami ni Jeff. Sinubukan kong ipikit ang aking mga mata para takasan ng sakit pero hindi pa man ako tuluyang dinadalaw ng antok, bigla akong napabalikwas. Naririnig ko kasi silang nagsisigawan sa ibaba. Tapos ay may mga kumakalabog na mga gamit at galit na galit si Tatay Berto. Agad kong hinawakan ang kamay ni Jeff. Kinakabahan ako sa kung anong pwedeng mangyari sa labas. Love, si Itay, mukhang may nangyayari sa ibaba. Puntahan mo kaya, baka kung ano na ang magawa niya kay nanay. Pero hindi kumilos si Jeff. Nanatili siyang nakatingala sa kisame, blanko ang mga mata at tila walang naririnig. Hinigpitan niya lang ang hawak sa kamay ko pero hindi siya bumangon. Hayaan mo sila, Luisa.
Hayaan mo lang ang pamilya ko. Pero Jeff, parang sinasaktan na sila eh. Ang lakas ng iyak nila, Jen. Hayaan mong matikman nila ang parusa sa pagpatay nila sa anak natin. Kulang pa yan sa buhay na kinuha nila. Masakit, di ba? Hayaan mong maramdaman nila yung sakit. Hindi ako kumibo matapos niyang sabihin yon. Ramdam ko kasi ang matinding galit niya, kaya hinayaan ko na lang din. Ayoko yung nangyayari pero may point naman ang asawa ko eh. Kailangan niyang pagbayaran ang ginawa nila sa akin at sa anak ko. Kailangan nilang pagbayaran ang ginawa nila sa akin at sa anak ko. Samantala, kinaumagahan, nag-aayos ako ng sarili ko at sinabihan ko ang asawa ko na sasabay na ako sa kanya paglabas. Gusto kong dalawin ang anak ko at ang mga magulang ko. Pumayag naman si Jeff nang magpaalam ako sa kanya. Pero dahil tanghali na, sinabi niya kagad sa akin na hindi niya ako maiahatid sa amin. Okay lang, love. Kaya ko naman umuwi doon eh. Isang sakay lang naman ng tricycle. O sige, pero mag-iingat ka ha. Oo, ako nang bahala. Walang mangyayaring masama sa akin doon. Alam ko naman yun. Siya nga pala. Huwag kang uuwi na mag-isa ha. Susunduin na lang kita doon mamaya, okay? Sige. Lumabas na kami ng bahay. Nauna na siyang nakasakay ng tricycle. Naiwan akong mag-isa sa waiting shed habang iniintay ang sakay na pwedeng maghatid sa akin sa kabilang baryo. Pero habang naghihintay ako, biglang sumulpot sa tabi ko si Lola Loring. Kumusta ka na, Iha? Ayos na ba ang pakiramdam mo? Po? Nabalitaan ko ang nangyari sa'yo. Nakakalungkot, napakasakit mawala ng anak. Iha, gusto mo bang gumante? Ho? Ano pong gumante? Papatay po ba o mananakit? Depende sa'yo. Kung gusto mo silang ipapatay, gusto mo ba? Gantihan natin sila para naman kahit papano mabigyan sila ng leksyon. Ano pong gagawin? Kukulamin natin sila. Yun ay kung pahihintulutan mo kung gawin yon. Malaki talaga ang galit ko sa mga ganyang tao eh. Hanggat maaari ay ayokong makakita ng mga inaaping manugang dahil parang bumabalik yung mga nangyari sa akin noon. Pero grabe, mas matindi ang pinagdadaanan mo ngayon kesa sa akin. Sa sandaling yun ay napatitig ako kay Lola Loring. Sa isang banda ay may bahagi sa akin na gusto kong ipakulam ang hipag at nanay ng asawa ko. Pero mas nanaigan takot ko sa Diyos. Ayoko po, Lola Loring. Okay lang po ako. Hindi ko po kaya na manakit ng ibang tao gamit ang kulam. Hayaan niyo na po. Bahala na po ang Diyos na magparusa sa kanila. Talagang ang napakabuti ng puso mo, Iha. Kaya lagi kang inaapi. O siya, sige. Basta lagi kang mag-iingat, ha? Tandaan mo, kapag kailangan mo ng tulong, tawagin mo lang ako. Sige po. Salamat po, Lola Loring. Matapos kong magpasalamat, sakto namang may paparating na tricycle na may signboard ng baryong pupuntahan ko. Agad akong nagpaalam sa matanda para sumakay. Habang umaandar ang tricycle palayo, nilingon ko siya at nakita kong nakatayo pa rin siya sa gilid ng kalsada. Sinusundan ko ng tingin na parang may malalim siyang iniisip. Pagdating ko sa amin, sinalubong ako ng yakap ng anak ko at ng mga magulang ko. Pero sa buong oras na nandun ako, nanatili akong tahimik tungkol sa nangyari. Wala silang alam na nagbuntis ako at lalong wala silang alam na nawala ang anak namin ni Jeff. Ayoko magkwento dahil alam kong mag-aalala lang sila sa akin ng husto at baka pilitin pa nila akong humiwalay kay Jeff. Hapon na nang sunduin ako ni Jeff. Nagpaalam na kami at sabay na kaming uuwi. Pagdating namin sa bahay, agad na nasalubong namin si Jen sa may pinto. Hindi ko alam kung sinasadya niya pero bigla kaming nagkabungguan ng malakas. Aray! Ang sakit! Anong ginawa mo sa akin, ha? Aray! Ang sakit! Ang sakit ng tiyan ko! Halos mataranta ako sa nangyari sa kanya. Napaupo siya sa sahig at namimilipit sa sakit habang sapo ang kanyang tiyan. Eksaktong katulad ng posisyon ko nung araw na itulak ako ni Nanay Mayet. Teka, ayos ka lang ba? Anong nangyari? Saan ang masakit? Lumayo ka sa akin! Demonyo ka! Aray! Dahil sa malakas na tili niya, agad na lumapit sina tatay at nanay galing sa likod ng bahay. Galit na tumingin sa akin si Nanay Mayet. Ano na naman bang ginawa mo sa anak ko, Luisa? Nay, tumigil ka nga. Nagkabungguan lang sila.
Ewan ko ba dyan kung ano nangyari sa maldita na yan eh. Tama na yan. Huwag na muna kayong magsisihan. Mabuti pa itulungan mo ko, Jeff. Nadalhin siya sa kotse para maidala ko siya sa ospital. Pinagtulungan nilang itayo si Jen, ngunit bawat galaw niya napapasigaw siya sa sakit. Nang maisakay na siya sa sasakyan ni tatay, humarurot kaagad ang sasakyan. Naiwan kami ni Jeff. Nang papasok na sana kami, bigla siyang nagpaalam sa akin na may pupuntahan lang daw siya sandali. Umaga na nang dumating ang asawa ko. Love, saan ka galing kagabi? Uminom ka ba? Hindi. May importante lang akong pinuntahan. Pasensya ka na kung hindi kagad ako nakauwi ah. Wala ka tuloy kasama dito. Sorry ah. Ha? Hindi ah. Hindi naman ako nag-iisa dito kagabi. Alam mo namang dumating din sila kagabi. Inuuwi din nila si Jen. Kasi wala naman daw problema, sabi ng mga doktor. Yun ang narinig ko nung nag-uusap sila. Ganun ba? Habang nag-uusap kami, bigla akong nagulat nang biglang sumigaw si nanay na nasa loob ng kwarto nila. Ano yun? Hayaan mo lang sila. Baka may ginagawang milagro kaya napapasigaw. Ano? Hoy, check mo yung nanay mo. Baka may masamang nangyari kaya sumisigaw. Magsasalita pa sana si Jeff, pero biglang bumukas ang pinto ng kwarto nila Nanay Mayet at Tatay Berto. Halos magiba ang pinto sa lakas ng pagtulak ni Tatay Berto. Maputlang maputla siya at nanginginig ang mga kamay. Jeff! Luisa! Tulong! Ang nanay niyo! Mabilis kaming napatayo ni Jeff at sumugod sa kabilang kwarto. Doon halos manigas ako sa kinatatayuan ko sa nakita ko. Si Nanay Mayet na nasa sahig, namimilipit sa sakit at hawak-hawak ang kanyang lalamunan. Nay, ano nangyayari sa inyo? Tay, bakit ganito? Hindi ko alam. Bigla na lang nagsuka ng ganyan. Isang malapot na itim na likido ang sinusuka ni Nanay Mayet. Amoy nabubulok ng kung ano ang buong kwarto. Habang sumusuka siya, may kasamang mga kakaibang bagay, mga buhok at maliliit na tinik na humahalo sa itim na likido. Dalhin na natin sa ospital ang nanay mo. Baka napano na yan. Hindi, wag na. Ano? Wag na? Jeff, seryoso na ang lagay niya. Tama ang asawa mo, Luisa. Hindi na kailangan dalhin pa sa ospital ang nanay niyo dahil matutulad lang siya kay Jen. Pauuwiin lang siya at sasabihin na walang sakit. Anong ibig niyong sabihin? Na nagkukunwari lang din ang nanay? Hindi ganun, Luisa. Sa palagay ko, kinukulam silang dalawa. Nang marinig ko yun, parang may bumara sa lalamunan ko. Agad na nag-flashback sa isip ko ang mukha ni Lola Luring at ang mga kakaibang alok niya sa akin kanina. Magsasalita pa sana ako pero biglang umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ni Jen. Agad na lumabas si Tatay Berto at sumugod sa kwarto ng anak niyang dalaga. Sumunod kami sa kanya. Pagbukas namin ng pinto, nanindig ang balahibo ko. Kung ano ang itsura ni Nanay Mayet, gayon din ang nangyayari kay Jen. Namimilipit at nagsusuka ng itim na likido. Napansin kong nagkatinginan si Jeff at Tatay Berto. Isang tinginang may malalim na kahulugan. Samantala, biglang napalingon sa akin si Jen. Hayop ka! Ikaw ang may gawa nito! Ipinakulam mo kami! Kahapon, nakita kitang kausap mo si Lola Luring! Hindi makapaniwala si Jeff sa kanyang narinig. Hinarap niya ako at hinawakan sa balikat. Ang mga mata niya ay naghahanap ng kasagutan. Luisa, totoo ba? Totoo bang nakausap mo si Lola Luring? Oo, nung nag-aabang ako ng tricycle kahapon, umupo siya sa tabi ko at nakipagkwentuhan. Pero yun lang yun, nagtanong lang siya kung kumusta ako. Bakit ba? Anong meron sa kanya? Luisa, hindi lang basta matanda si Lola Luring. Isang mangkukulam ang babaeng yun. Matagal na siyang kinatatakutan dito sa baryo dahil sa mga itim na ritual niya. Alam ko na ang bagay na yon dahil inalok naman talaga niya ako na kulamin namin sina Nanay at Jen. Pero hindi ako naniwala na kaya niyang gawin yon lalo't hindi naman ako pumayag sa alok niya. Mangkukulam? Ho, pero mukha naman siyang mabait na matanda nung nakausap ko siya. Hindi ako makapaniwala na isa pala siyang mangkukulam. Hindi ko po alam. Pinilit kong gawing natural ang boses ko. Mahirap na. Kapag nalaman nila na alam ko ang tunay na pagkatao ni Lola Luring, baka isipin nila na ako talagang nagpakulam sa kanilang dalawa.
Sa palagay nyo, Tay, siya ba talaga may gawa nito? Hindi ko alam. Siguro, ewan. Mahirap naman magbintang nang walang katibayan. Tumigil kayo! Hirap na nga ako eh! Please tulungan niyo ako! Luisa, parang awa mo na! Kung pinakulam mo ako, please, bawiin mo na! Ayoko na! Ayoko na nito, please! Biglang nanigas ang katawan ni Jen. Ang kanyang mga mata ay tumirik hanggang sa tanging puti na lang ang makikita. Nagsisimula na siyang mangisay ng marahas na tila ba may humihila sa kanyang mga paa at sa kamay sa magkabilang panig. Ngunit sa kabila nito, nagawa pa rin niyang magsalita. Tulong! Tulungan niyo ako! Ayoko pang mamatay! Biglang napatingin sa akin si tatay, tapos ay bigla siyang naglakad ng mabilis. Agad kaming nakasunod ni Jeff sa kanya. Saan ka pupunta, Tay? Kailangang matigil na ang kalokohang ito sa lalong madaling panahon. Jeff, pupuntahan ko ang matandang yun ngayon. Teka lang ho, huwag ho kayong padalos-dalos. Hindi naman po siguro sila kukulamin ni Lola kung walang nagpakulam. At sinisiguro ko po sa inyo na wala po akong kinalaman dyan. Malinis ang konsensya ko. Pero hindi rin natin pwedeng pagbintangan si Lola. Kayo na rin po ang nagsabi kanina eh. Wala po tayong ebidensya na siya nga ang nangkulam sa kanila. At ano ang gusto mong gawin ko? Pabayaan lang sila at wala akong ibang gagawin kundi antayin ang pagkamatay nila? Nakikita mo ba yan? Tignan mo ang anak ko. Hindi yan sakit. Gawa yan ng demonyo. At dito sa baryo, iisa lang ang kilala naming may kakayahang mangulam. Sandali lang po, Tay. Tama po si Luisa. Hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos. Nakasalalay po rito ang buhay nila Jen at Nanay. Paano kung sumugod ka at biglang tapusin ng matandang yun ang buhay nila? Biglang tumahimik si tatay. Nakuha niya ang punto ng asawa ko eh. At napagtanto na mali nga ang pagsugod, lalo na't wala naman siyang plano kung paano ibubunyag ang kasamaan ni Lola Luring. Tay, ibaba niyo po yan. Hayaan niyo po, ako na po ang kakausap sa kanya. Ano? Hindi, Luisa. Hindi ka aalis dito sa bahay. Delikado. Jeff, mabait sa akin yung matanda. Kung sakali man na siya nga ang nangkulam sa kapatid at nanay mo, makikiusap ako sa kanya na pagalingin na niya sila. Makikinig yun sa akin. Sige, Luisa. Pero sasamahan ka namin ni Jeff. Hindi ka namin hahayaang lumapit sa dampa ng mangkukulam na yun na mag-isa. Dali-dali kaming lumabas ng bahay at pinuntahan ang bahay ni Lola Luring. Luring! Lumabas ka! Itigil mo na ang ginagawa mo sa pamilya ko! Alam kong ikaw ang may gawa nito! Tay, sandali lang. Akala ko ba nagkasundo na tayo na ako ang kakausap? Nagbago na ang isip ko. Kilala ko ang matandang yan. Hindi yan nakikipag-usap ng matino. Dahan-dahang lumabas si Lola Luring, kalmado ang kanyang muka at tila walang bahid ng takot kahit nakikita niyang nanggagalaiti na si Tatay Berto. Ano bang nangyayari? Bakit ka sigaw ng sigaw dito sa bakuran ko? Huwag ka nang magmaang-maangan. Kinulam mo ang asawa't anak ko. Namimilipit sila sa sakit at nagsusuka ng itim na likido. Wala nang ibang gagawa nun kundi ikaw. Bakit ko naman gagawin yon? Ano bang magiging rason ko para saktan ng mga taong yon? Hindi ko alam kung ano ang rason mo. Pero pwede ba? Pakialis na ang sumpa mo sa kanila. Hindi ko kinulam ang asawa at anak mo. Ang sarili nilang gawa ang bumabalik sa kanila. Ang karma ay hindi kailangan ng utos. Kusa itong dumarating sa mga taong walang budhi. Nako, tigil-tigilan mo ko sa mga ganyang salita mo, ha? Baka hindi kita matansya. Tay, tama na. Baka lalong magalit yung matanda. Makinig ka sa akin, matanda ka. Bibigyan kita hanggang mamayang gabi. Kapag hindi mo inalis yung kulam sa kanila, magbabayad ka. Sinasabi ko sa'yo, wala akong aalisin dahil wala akong nilagay. Ngunit kung gusto mo talaga silang gumaling, tanungin mo sila. Alam nila kung sino ang nangulam sa kanila. Napakunot ang noon ni Tatay Berto sa sinabing yon ni Lola Luring. Kita ko sa mukha niya ang pagkalito pero hindi sapat yon para manahimik si tatay. Niloloko mo lang ako. Diyan ka magaling sa panloloko. Tandaan mo to. Kung hindi bubuti ang kalagayan nila sa buong maghapon, sisiguraduhin ko sa'yo. Susunugin ko tong dampa mo. Kasama ka. Sige Berto,
Gawin mo ang gusto mo, pero ang kagalingang hinahangad mo, hindi mo yan makakamit. Lalala at lalala ang kalagayan nila kahit patayin mo pa ako ngayon. Dahil hindi ko naman talaga sila kinulam. Mabuti pa'y umuwi na kayo at tanungin nyo sa dalawang may sakit kung sino ang may gawa nun sa kanila. Sila ang tunay na nakakaalam ng salarin. Padabog na tumalikod si Tatay Berto at nagsimulang maglakad. Agad naman kaming sumunod ni Jeff. Makalipas ang ilang minutong paglalakad, nakarating na rin kami sa bahay. Pagpasok namin sa pintuan, nakita namin sa sala si Nanay at si Jen. Magkahawak kami sila habang sabay na sumusuka pa rin ang itim na likido na may kasamang parang ginupit-gupit na basura. Tahimik ko silang pinanonood habang ang amoy ng nabubulok na basura ay humahalo sa malansang amoy ng itim na likidong isinusuka nila. Naalala ko ang sinabi ni Lola Luring na sila ang dapat tanungin. Kahit natatakot, nilakasan ko ang loob ko at lumapit sa kanila. Inay, Jen, magsalita kayo. Sabihin niyo ang totoo. Sino ang nagpakulam sa inyo? Kung hindi niyo sasabihin ang totoo, lalong lalala ang kalagayan niyo. Gusto niyo ba talaga ng ganyan? Yung buhay pa kayo pero para na kayong nabubulok? Magsabi na kayo ng totoo. Hindi kayo gagaling hanggat hindi namin nalalaman ang totoo. Humikbi si Nanay at si Jen naman ay hindi makatingin sa akin. Pero parehong tikom pa rin ang mga bibig nila. Parang may pumipigil sa kanila na magsalita. Sa gitna ng tensyon biglang nagsalita si Jeff. Ako ang nagpakulam sa kanila. Biglang tumigil ang mundo nang marinig ko ang sinabi niyang yun. Halos sabay kaming napatitig ni Tatay kay Jeff. Anak? Bakit? Bakit mo ginawa to sa sarili mong kapamilya? Dahil pinatay nila ang anak ko, Tay. Malupit sila. Wala silang ginawa kundi laitin at saktan ang asawa ko. Napuno na ako, Tay. Hindi ko na kinaya ang ginagawa nila kay Luisa. Napahawak si Jeff sa kanyang muka. Punong-puno ng pagsisisi pero bakas din ng matinding galit. Alam ni Nanay ang ginawa ko. Dahil nahuli niya ako noon na nangunguha ako ng buhok sa suklay ni Jen. Nakiusap siya sa akin. Nagmakaawa na wag ko nang ituloy. Akala niya nagawa niya ako mauto pero tinuloy ko pa rin. Hindi ko sila mapapatawad sa ginawa nila sa anak ko. Ikaw, kuya? Nagawa mo ito dahil sa masama kong ugali. Patawad, kuya. Please, patawarin mo na kami ni Nanay. Magiging mabait na ako kay Ate Luisa. Mabilis na umatras si Jeff at umakyat sa itaas. Agad ko siyang sinundan para kausapin. Nang buksan ko ang pinto, nakita ko siyang umiiyak ng tahimik. Love, bakit mo naman ginawa yun? Kung hindi ko yung ginawa, aapihin ka na lang nila ng paulit-ulit. Naghihintay lang naman ako na humingi sila ng tawad eh. Pero ginawa ba nila? Nagsisi ba sila? Di ba hindi? Humingi na ng tawad si Jen. Humingi siya ng tawad kasi nga nahihirapan na siya. Napaiyak na lang ako habang nakatingin kay Jeff. Hindi ko akalain na ang lalaking pinakaimportante sa buhay ko ay kayang lumapit sa dilim dahil lang sa galit. Nilapitan ko siya at hinawakan sa magkabilang balikat, pilit siyang pinapaharap sa akin. Makinig ka sa akin. Gets ko kung saan nanggagaling yung galit mo. Masakit sobra. Pero love, hindi ganito ang paraan. Hindi solusyon ang gumamit ng itim na paraan para lang makaganti. Ano, Luisa? Hahayaan na lang natin? Pinatay nila yung baby natin. Wala silang modo sa'yo. Parang wala lang nangyari sa kanila tapos tayo durog na durog. Alam ko, pero Jeff, pamilya mo pa rin sila. Kung gaganti tayo ng kasamaan sa kasamaan, anong pinagkaiba natin sa kanila? Nagiging halimaw na rin tayo, Jeff. Gusto ko lang naman na maramdaman nila yung sakit na binigay nila sa atin. Love, may Diyos tayo. Alam kong mahirap maniwala ngayon kasi sobrang sakit. Pero hindi tayo dapat lumalagpas sa guhit. Ipaubaya natin ang hustisya sa kanya. Hindi sa kulam. Hindi lang silang sinasaktan yan. Sinisira mo rin ang sarili mong kaluluwa. Gusto mo bang habang buhay tayong magdusa dahil dyan? Kaya ba ng konsensya mo na dahil sa'yo, mamamatay ang nanay mo at si Jen? Natahimik si Jeff. Nakayuko pa rin siya at ayaw niyang tumingin sa akin. Pilit niyang iniiwas ang tingin niya sa akin.
Bigyan mo sila ng pagkakataon. Marami pang chances ng pagbabago. Tignan mo nga si tatay, nagbago siya, hindi ba? Pwede ring magbago ang nanay mo at si Jen. Ayoko. Hindi na magbabago ang mga yan. Kung mahal mo ko, kung mahal mo ang anak nating nawala, ititigil mo na ito. Hindi natin kailangang maging masama para itama ang mali. Pakiusap, Jeff. Bawiin mo na ito. Kausapin mo na yung mangkukulam. Itigil mo na ang pagpapahirap sa kanila para na rin sa ikatatahimik ng isip nating lahat. Alam mo ang bait mo. Ang bait-bait mo, Luisa. Sa kabila ng lahat ng ginawa nila, nagagawa mo pa rin magpatawad. Pagkatapos niyang sabihin ito ay mabilis siyang lumabas ng kwarto. Agad ko siyang sinundan ngunit pagbaba ko ng hagdan, sinabi ng biyenan kong lalaki na nakaalis na ang asawa ko. Ilang oras ang nagdaan, biglang tumigil ang pagsusuka nila. Alam ko sa sandaling yon na wala na ang kulam. Agad akong kumuha ng malinis na planggana na may maligamgam na tubig at bimpo. Dahan-dahan kong pinunasan ng mukha ni Nanay Mayet, inialis ang mga mantsa ng suka at dumi na dumikit sa kanya. Pagkatapos ay lumipat ako kay Jen. Nilinis ko rin ang sala hanggang sa mawala ang malansa at mabahong amoy na umaalingasaw. Nang matapos ako ay tinawag ako ni Nanay. Anak, Luisa, bakit mo to ginagawa? Pagkatapos ng lahat ng panlalait at pagpapahirap na binigay namin sa'yo, bakit naging mabuti ka pa rin sa amin? Dahil minahal ni Jeff ang anak ko nang walang hinihinging kapalit, Inay. Kaya gumaganti lang rin ako. Mahal ko rin po kayo kasi kayo ang pamilya niya. Patawarin mo rin ako, Ate Luisa. Patawad sa lahat ng pagmamalupit ko sa'yo. Lalo na sa baby niyo. Halimaw ako, Ate Luisa. Patawarin mo ako. Oo, Jen. Pinapatawad ko na kayo. O Jeff, anak, Tay, Nay, Jen, patawarin niyo ako. Alam kong mali ang ginawa ko. Kahit gaano ko kagalit, hindi ko dapat ginawa yun. Hindi anak, kami ang may kasalanan. Kung hindi kami naging masama, hindi ka aabot sa ganito. Kami ang dapat humingi ng tawad sa inyong mag-asawa. Sana matuto na tayong lahat sa nangyaring ito. At ituring natin itong pangalawang buhay natin. Huwag na tayo ulit mag-away-away. Para na rin sa ikatatahimik ng kaluluwa ng apo ko. Lumapit sa akin si Jen at hinawakan ang kamay ko. Tapos ay hinawakan din niya si Jeff. Agad namang sumunod si nanay at tatay. Walang pasabi, nagyakapan kaming lahat sa gitna ng sala. Isang mahaba at mahigpit na yakap na puno ng pagsisisi, pagpapatawad at pagtanggap. Ang yakap na yon ang naging simbolo ng pagbuo sa aming pamilyang matagal ding nagkawatak-watak dahil sa galit. Samantala, makalipas ang 1 taon, tahimik na ang buhay namin. Naging mabait na sa akin si nanay at si Jen. Naiuwi ko na rin sa bahay nila ang anak ko. Kumakain na rin kami ng sabay-sabay ngayon at hindi na nila hinahayaang ako lang ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay. Masaya ako dahil kitang-kita ko ang laki ng pinagbago ng pamilya ni Jeff. Love, tara na. Oras na. Inihanda na ni Jen ang lahat ng gamit mo sa kotse. Baka mahuli tayo sa schedule mo sa ospital. Napangiti ako habang hinahaplos ang aking tiyan. Opo, Miss Winnie. Matapos ang halos 1 taong paghihintay, muli akong binigyan ng pagkakataon na magbuntis. At ngayong araw na ito, ang takdang paglabas ng aming baby via cesarean section. Kahit may kaba, mas nangingibabaw ang pasasalamat ko sa Panginoon dahil sa binigay niya sa aming bagong biyaya pagkatapos ng unos na pinagdaanan namin sa buhay. Bago kami tuluyang makasakay sa sasakyan, lumingon muna ako sa aming tahanan. Nakita ko sina Nanay Mayet at Tatay Berto na kumakaway mula sa beranda. Habang si Jen naman ay abalang nag-aayos ng mga gamit para sa pagdating ng bago naming baby. Dito nagtatapos ang aking kwento, Miss Winnie. Maraming salamat po at binigyan niyo ako ng pagkakataon para maiere ang aking kwento. Pagpalain po kayo ng may kapal. Sana po ay nagustuhan niyong ibinahagi kong kwento. Pero bago ko po tapusin ito, gusto ko munang mag-shoutout sa mga masusugid nating tagapakinig. Shoutout po kay Elna Padilla from Capiz, kay Jenmar Garcia, kay Lurisa Bibat, kay Ayel at Junjun Lim from Lanao del Norte, kay Estela Cabral da Silva from Switzerland at sa Cabral family sa Batangas, kay Feldalin Pahayahay at sa mga kasamahan niya sa trabaho na sina Lolo Sheldon at Bridget.
Hello din po kay Joanna Reyes at sa partner niyang si Gilbert Cañete, kay Mika Balagot, kay Wendelin Bantulan at sa mga kasama niyang nakikinig sa atin na sina Reyna Binigay at Donalyn Canin, kay CJ Navarro na nag-birthday nung Feb 21, belated happy birthday po. Shoutout din po kay Josefina Fuelias, kay Evelyn Habel, kay George Ativo, kay Reza Cambalisa, kay Shalene at sa Batalyer, kay Rihanna from Aklan, kay Marie Cris Collera at sa mga katrabaho niyang sina Sheila Nika Lagarto at kay Cristina Buena. Salamat po sa pakikinig niyo habang nagtatrabaho. Hello din po kay Aramix 17, kay Juvilin Camacho, kay Assorted Love Hurts KSA, kay Camille Endrenal, kay Dan Abrenica, kay Moises Cabase, kay Kimbara, kay Maribeth Peldonan, kay Ana Helwa. Shoutout din po kay Micah Flores, kay Rai at Sagaledo family from Cabuyao, Laguna, kay Aaron John Fernandez. Shoutout din po kay Jocelyn Kai at kay Alicia Espinosa Parangat, kay Mikey De Guzman at sa Longganisa Girls from Vigan City, kay Emski at sa Canciller family, kay Jonis De La Cruz at sa baby niyang si Jenaya, kay Melanie Martinez, kay Tutsi Roll at sa asawa niyang si Lisa na nakikinig sa atin dyan sa Iloilo City at kay Queen Mia from Oman. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig at nagkomento. Abangan niyo pa po sanang susunod kong upload ha, at huwag kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa mga upload natin. Para po makita kung may bago tayong upload, pindutin niyo lang po ang notification bell para lagi kayong updated. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta ha. Muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig.